Atin po ngayong simulan ang palagiang pagnanobena sa ina ng laging saklolo. Inang sakdalinis, kami ay hihingi sa Diyos Ama namin, awang minimitin. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang binubuhay, ipinagdarasan, at kapayapaan itong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at tumingin ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Virgen Maria, tala sa umaga, noon pa man ay itinangi ka. Ang iyong liwanag
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gilo mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos. Tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan, ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus, tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y nang aapi. At ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging wara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan, tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan
sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birheng ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patawarin namin ng buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at ng mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari sa buhay relihiyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik po nating idalangin ang ating mga pansariling hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami.
Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinis-linisang Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, Ikaw ay amin ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak, at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili, sa buhay at kamatayan, ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magsilod pong muli ang lahat. Pasasalamat. Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo, at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan
at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Harinawang ang hindi mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnanobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa pagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Ating alalahanin ang mga may sakit na nais nating ipanalangin. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Panalangin para sa banal na bokasyon. Amang mapagmahal, tinawag mo kaming iyong mga anak upang maging saksi ng pagmamahal mo sa mundo, alinsunod sa Ebanghelyo. Saan man kami naroroon, kasama namin ang iyong anak na si Jesucristo sa pagtatatag ng paghahari ng pagmamahal. Basbasan mo ang mga magulang at ang mga kabataan habang sila ay nagsisikap na tupdin ang iyong kalooban. Nananalangin kami para sa mga kabataan na dinggin ang iyong tawag na maglingkod sa pamayanan sa pagpapari at buhay reliyoso. Naway matularan namin si Maria at maiukol ang aming sarili sa pamamagitan ng paglilingkod, tulong at kawanggawa sa pamayanan, lalo tigit sa mga taong lubhang nangangailangan. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristong aming manunubos at ni Maria, ina ng laging saklolo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Halina't magkaisa tayo sa pagdiriwang na banal na misa upang lalo nating maitampok ang Diyos sa piling nating buhay na buhay sa pananampalatayang Kanyang itataguyod sa mga nating kinabukasan. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama
at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayrin. Dakilang pag-ibig ng Diyos upang siyang manatili para sa ating nabubuhay sa kabutihan kabanalan at upang natin pagtibayin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na ito sa maraming pinapaksa niya sa buhay nating pinagpapala. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami iyong mga kinupkop ay nilob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Ulitin po natin. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakikita ng mata. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala
hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. O naisusuot dito ang aking daliri, at hanggat di ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkakatipon sa loob ng bahay ang mga lagan. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, "Sumayin niyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka na mag-alinlangan, maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa na namang pangyayari na hindi malimutan ng mga alagad, itong ating bahayag ng mabuting balitang nangyari at naganap may 2,000 taon na nakalilipas. At may makasaysayan talaga, ang makasaysayang itong ikinukwento ng mga alagad, 10 na ibang mga tao kung paano pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu o ang demonyo sa mga inaalihan nito. Lumabas nga sila sa inaalihan nito at pumunta sa kawan ng mga baboy. Nang dumating ang mga demonyo, nang sumanib ang mga demonyo sa kawan ng mga baboy na ito, sila'y tumalilis ng takbo, nahulog sa bangin, at sila'y mga nalunod. Namatay ba sila? Walang sinasabing namatay. Basta nalunod lamang sila, may nanulod na nabubuhay. Pero ang bali-balita ko naman na nangyari ay natanggap ng lahat ng mga tao. At ako'y nagtataka kung bakit pinaalis si Jesus sa lupaing iyon. Pinamanhik nilang si Jesus ay umalis sa kanilang lupain. Tingnan natin kung ano kahulugan ito ating mabuting balita at mga pangyayari sa buhay. Inuusisa din natin kung ano kahulugan ito sa larangan ng kaisipan ng mga alagad. May 2,000 taon na nalipas na ito ay mga naganap. At ito, ang aral mabuting balitang may sadya para sa ating kasalukuyang kapanahunan upang sabihin natin ano ang mensahe ng mabuting balita na maganda para sa ating buhay pananampalataya ngayon. At sa darating ng panahon baka makita natin ang handog naman natin sa susunod na henerasyon kung ano ang nilalaman ng mabuting balita. Una, pinapahid sa ating mabuting balita na ang mga tao sa mga lupaing iyon ay may mga gadinero. Sinalubong siya ng 2 lalaking galing sa libingan upang sabihin ng demonyo sa ating Panginoong Jesucristo. Ang salitang ginamit dito ay, ano ang pakialam mo sa amin? Sa ating mga Pilipino, pag sinabi, ano pakialam mo sa amin? Masama iyon, masama yung kanyang daloy ng kanyang mga paliwanag. Huwag kang makialam sa akin. Hindi ganito ang mabuting balita. Hindi ganito ang ibig sabihin ng direct translation ng ating mabuting balita. Ano pakialam mo para sa ano pakialam mo sa amin? Ginamit ang pakialam na ito sa isang positibong aspeto ng ating kaisipan, hindi sa nilalaman nito kung ano yung sinasalita natin sa ating pagiging mga Pilipino. Pag sinabing, wala kang pakialam. Ano pakialam mo sa akin? Masama ang dating nito, ba?
maglalaban kayo, talaga masusuntukan kayo. Pag mo na nakita na, pag narinig mo ito, mga salita, ano pakialam mo sa akin? Bakit? Pinakakain ba kita? Ganito mga bagay. Ang ibig sabihin lamang dito, ang re-rephrase po natin, ano ang ibig mong mangyari sa aming buhay? Bakit ko nasabi yon? Sapagkat meron sinabing anak ng Diyos. May pagkilala ang dalawang lalaking inaalihan ng masamang demonyo nito nagsalita. Ano pakialam mo sa amin? Anak ng Diyos. Para sa akin, ibig sabihin, anong gusto mo mangyari sa aming buhay? Anak ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo negatibo ang dating nito sa ating kulturang Pilipino. Ano pakialam mo? May pakialam ka? Ba't nakikaalam sa akin? Ayan. Pero ang ibig sabihin nito, ikaw ay anak ng Diyos, anong ibig mong mangyari sa aking buhay? Bakit kaya ganito ang nasabi ko? Sapagkat ang ating Panginoong sa kanyang buong buhay, may tulong na gagawin niyang gawin sa ating kapwa, sa ating pagkalalang sa atin. May posisyon ang Diyos para sa buhay natin upang sabihin natin ano gusto mong mangyari sa hirap at pasakit na aking buhay. Upang sabihin ng dalawang lalaking ito na inaalihan ng demonyo, anong ibig mong mangyari sa akin? Gano'n ako hirap na. Para sabihin sa tuwirang, palayasin mo naman ang demonyo sa aking buong pagkatao. Ako inaalihan naman sa mga espiritu, palayasin mo nga mo, anak ng Diyos, palayasin mo na siya. Sa pag-ibig ipahayag ng mabuting balita, ang tao nilikha ng Diyos, hindi pwedeng saniban ng masamang espiritu, bagamat ito rin na nangyayari hanggang sa kasalukuyan. May mga masamang espiritu na nagagawa ang tao, pero ang kinakalaban ng Diyos ay hindi ang tao nilikha ng Diyos na butihin at may kabanalan. Ibig ng Diyos na kalabanin niya ang espiritu ng kadiliman. Jesus loves the sinner. He hates the sin of the sinner. Kaya itinatangin ng mabuting balita ang paglikha ng Diyos, ang lahat ng kanyang nilikha ay pawang maganda, mabuti, banal, sapat nang galing sa Diyos. At hindi naman magagaling sa Diyos ang masama. Ang nanggaling sa Diyos ay pawang mabuti. Pero sumasanib sa tao mga gawaing masama. At upang sabihin, anong gusto mong mangyari sa aking buhay? Upang alisin ano pa mang makasasama sa isang banal na taong nilikha ng Diyos na tulad ko. Sapat alam ko kung ano yung gusto ng Diyos, kami siya may dalang habag sa aking, ako'y nabubulid sa kasamaan at kasalanan na nasa loob ng isang banal na pagkataong nilikha ng Diyos. Di ba? Napagandang upang ipahayag, ito talaga ang Diyos na aking sinasamba at minamahal. Siya'y may pagkalinga sa akin, bagamat may makasalanan, bagamat makasalanan. Kung noon, pinapahid natin Panginoon Kristo, repentance and forgiveness, hanggang sa kasalukuyan, ito pa rin ang pinapahayag ni Kristo. Repentance and forgiveness, that is what is necessary and what is really beneficial, sapagkat hindi dapat sumanib ang kasamaan sa iyo. Aalisin ni Kristo ang kasamaan sa atin na nasa sa loob ng ating pagiging mga anak ng Diyos. Hindi siya nakikialam sa kultura natin mga Pilipinong pakialamero si Kristo. Hindi. Re-rephrase nga lang natin sapagkat ito ang pagpapahalaga natin sa Diyos. Iniibig ng Diyos tayong lahat ng nilikha, na kanyang nilikha, pero hindi siya lumikha ng sumasanib na kasamaan sa ating pagkatao.
Sa ikalawang bahagi natin mabuting balita, biruin mo, hindi ito isinalin ni Kristo, pinalayas dalawang lalaking inaalihan, humingi pa ng kapahintulutan kung gusto mo, lumayas sa mga demonyo sa dalawang lalaking ito at isalin o pumunta sa kawan ng mga baboy. Sabihin ni Kristo, talaga kung gusto mo, sige. Bakit sinabi ni Kristo, sige? Sapagkat aalis na ang kasalanan sa sinaniban nitong banal na nilikha ng Diyos. Sige. Umalis na ang mga demonyo sa inaalihan sa katawan ng nilikha ng Diyos na banal. Kaya pinahintulutan ng Diyos na ito'y umalis, hindi natin ito pampalagian na nasa puso at kalooban natin ang kadiliman ng buhay. Talagang namumula tayo sa katotohanan, may Diyos na nag-aalis sa kanyang dalang habag at awang-awa sa ating nahihirapan tayo dala ng kasamaan ng mundo o kasamaan ng ating buhay at pamumuhay. Upang sabihin, gusto kong alisin po ninyo. Sige, maaalis yan. Mawawala yan sapagkat mali ang pananahan ng demonyo sa isang katawang nilikha ng Diyos na banal. Ngayon, pumunta na nga ang mga demonyo ito at inaalihan ng masamang espiritu ang kawan ng mga baboy. Nang dumating na at sumanib doon, kumaripas ito ng takbo hanggang sa hindi na namalaya. Nasa bangin na pala sila. Nahulog sa bangin at nalunod. Hindi ko alam kung sa'yo namatay. May mga nalulunod baga pero nabubuhay pa rin. Pero alam ko buhay. Buhay pa rin. Kaya sabihin na buhay pa rin siya. Kaya nakita ng mga tao parang buhay pa rin pero naroon naman sa mga espiritu. Kaya sasabihin, naku, wala rin mangyayari Kristo sapagkat nanatili pa ang buhay ang demonyo sa kawan nito, sa kawan ng mga sa kawan na sinalina, itong kawan ng mga baboy, buhay pa rin sila. Kaya huwag mo rin manatili rito hanggang di malulutas ang aming problema. Umalis na lang po muna kayo hanggang di malulutas ang problema at upang hindi natin maunawaan. Pero alam ko, hindi aalis ang Espiritu ng Diyos sa buhay ng tao hanggang hindi naliliwanagan. Ang liwanag ay makikita sa mga mapaliwanag, pahayag at turo ng simbahang ating kinabibilangan. Kaya tinatag ni Kristo ang simbahan upang ipagpatuloy ang katotohanan. Kaya itong mga taong ito na pinaalis si Kristo, huwag manatili doon hanggang sa maunawaan ng mga taong di niya lang masukat akalain na ganito mangyari, sumanib sa mga baboy, nagtakbuhan, nasa bangin at nalunod. Paano mangyayari ang mga bagay nito at paano nila maunawaan ito? Kaya ito tayo ngayon, diriwang tayo ng banal na misa upang ang simbahan ay mangaral sa atin, liwanagin ang lahat ng mga bagay na nagsisilbing kadilimang inaakit ang banal na katawang nilikha ng Diyos. Upang ang simbahan ang papatuloy na kaliwanagang sinimulan ni Kristo sa ating mabuting balita. May 2,000 taon na nakalilipas. Ito ngayon nangangaral uli si Kristo upang ang simbahan ang mabigay kaliwanagan sa mga bagay na ito. Una, tuturuan ng simbahan upang alisin ang masama sa buhay ng tao, upang manatili ang dalang habag ng Diyos sa maraming pagtulong ng Diyos sapagkat ang tao ay nilikhang banal at katangi-tangi ng Diyos na may kapal. Ikalawa, upang pahintulutan ng Diyos na manatili ang mga tao nagninilay na kabutihan ng Diyos sapagkat ito magbibigay sa Kanya ng pampalagi ang kabutihan ng kapuso at kaloobang nahuhubog sa aral ng mabuting balita. Nariyan pa rin ang Diyos na hindi tayo inaalisan, tumutulong upang ang mga tao ipaliwanag, ipahayag at talagang
ipalaganap ang kabutihan ng Diyos, ang kaliwanagang ipinagkaloob ni Kristo noong paman hanggang sa kasalukuyan. Ang simbahan natin ang tumatayo upang ang Espiritu ng kaliwanagan ay mapa sa ating lahat hanggang sa wakas ng sandaigdigan. Kaya may layunin, pagdiriwan ba na minsan, liwanagin ang mga bagay na may kadiliman upang manatili ang nanoong paman, may tunay na dalang habag ang Diyos at ang kanyang ibig mangyari, manatili tayo sa pangyarihan ng Diyos at upang lalo natin pagbutihin na ating buhay sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig at magdudulog sa Diyos sa lahat ng mga biyag na nais natin makamit sa buhay at papapalang handog sa isang matatag na buhay pananampalataya. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga apostol naway maging tunay na lingkod ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway hindi madaig ng tukso ng kapangyarihan at kayamanan bagkus makita nila ang kasamaan ng korupsyon sa pamumuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang maruming espiritu na nagkalat sa ating lipunan, naway mabuwag ng kalinisan at paggalang sa dangal ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at nagdurusa naway makita at madama ang pagpapagaling ng presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway masiyahan sa bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pakatulungan mo kami sa gitna ng aming maraming mga pagkakasala upang maalis ito sa aming puso't kalooban, maiwaksi at tumalikod kami upang kami hindi mabulid sa ano pa mga iwapahamak na aming buhay. Pakatulungan mo kami sa tuwin ay kayo nananahan sa amin upang papagnibaguhin ang aming buhay sa dapat naming ilandas sa matuwid na pamumuhay. Kami dumudulog sa iyo, Ama, at punong-puno kami ng pag-asa na ang lahat ng aming pagsambit ng kahilingang ito'y tunay ng pagpapala sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap
sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas, ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikinaharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagmatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa bundaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose, na kanya dakilang kabiyak ng puso,
at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tuning ang Diyos ang may dalang habag at awa sa ating mga abang kalalagayan. Malagoy tayo sa patuloy na pagkalinga ng Diyos at naway mapasa atin. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Kalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Heso Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina na Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiyaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang dalang habag at awa ng poong may kapal. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa pagsamba natin sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pagtatanod sa ating dimang panalangin at sa bandang huli, ito rin ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain. O salutaris hostia, et celi pandis hostium, et labremur hostilia, darabur per auxilium, unitri noce Domino, sit sempiterna gloria, vivitam sibi et nobis dolem in patria. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabalbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak
upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay na kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong malingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang manasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, nagpapasalamat at susumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat vitui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sire benedictio procidenti abut noque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestetis Dieis. Omne delectamentum in sea bente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, iteros corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Kristo sa banal na sakramento Purihin sa ng altar. Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalininisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang buwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalininisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.